Lalaking lalapit, bigla na lamang itong nawawala na parang bula. Isang hapon, napadpad si Lena sa balete sa gilid ng gubat, isang punong matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Doon siya madalas magpahinga, tahimik na nag-iisip, habang hinihipon ng hangin ang kanyang buhok. Hindi niya alam na sa bawat pag-upo niya roon, may matang nagmamasid mula sa lilam. Isang kapra, matangkad, maitim, at may matang tila nagliliyab sa dilim, ngunit sa kabila ng nakakatakot na anyo, may pusong marunong magmahal. Matagal na niyang minamasdan si Lena, humahanga sa tapang nito at sa lungkot na pilit nitong tinatago sa ngiti. Hindi alam ni Lena na ang dahilan kung bakit siya'y hindi tumatanda at hindi nakapag-asawa ay may kaugnayan sa lihim ng gubat. Isang lihim na unti-unting magbubukas kapag ang kapra ay naglakas loob ng ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Mula ng hapon na iyon, may kakaiba ng nararamdaman si Lena. Sa tuwing siya'y napapadpad sa balete, parang may matang sumusunod sa bawat galaw niya. May lamig sa hangin, ngunit hindi ito nakakatakot, bagkus, may hatid na kakaibang kapanatagan. Isang gabi, habang pauwi na siya mula sa ilog, biglang tumigil ang mga kuliglig. Tumahimik ang paligid. Napahawak si Lena sa kanyang dibdib, ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Lena! Isang malalim ngunit banayad na tinig ang tumawag sa kanya. Napatigil siya. Sino yan? Nanginginig niyang tanong. Mula sa lilim ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang anino, matangkad, ubod ng laki, at may matang kumikislap sa dilim. Napaatras si Lena sa takot. Huwag kang matakot, wika ng nilalang. Hindi kita sasaktan. Doon niya nakita ang buong anyo ng kapra, itim ang balat, makapal ang balbas, at may hawak na mahabang tabako. Sa kabila ng anyo nito, wala siyang naramdamang masamang balak. Ako ang tagapagbantay ng gubat na ito, sabi ng kapra. Matagal na kitang nakikita, Lena. Bakit ako? Tanong niya, nangingilid ang luha. Huminga ng malalim ang kapra. Dahil ikaw ang nag-iisang tao na hindi natakot sa lugar na ito. At dahil, ikaw ang nagbigay liwanag sa mahabang pag-iisa ko. Doon ipinaliwanag ng kapra ang lihim, sa tuwing umuupo si Lena sa ilalim ng balete, ang kanyang kabutihang loob ang nagbubukas ng sinaunang sumpa, isang sumpang nagpapatigil sa pagtanda niya. Hindi ito sumpa ng kapahamakan, kundi proteksyon ng gubat. Hindi ko sinasadya, wika ng kapra. Ngunit, nagustuhan kita. Natahimik si Lena. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, takot, pagtataka, o awa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may isang nilalang na tunay na nakakita sa kanya, hindi bilang tsismis ng baryo, kundi bilang Lena. At sa gabing iyon, nagsimulang mabuo ang isang ugnayang hindi dapat mangyari, isang lihim na magbabago sa kapalaran nilang dalawa. Hindi na nakatulog si Lena ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang anyo ng kapra, ang nakakatakot nitong itsura na sinasalungat ng mahinahon at tapat na tinig. Kinaumagahan, pilit niyang inabala ang sarili sa gawaing bahay, ngunit hindi mawala sa kanyang dibdib ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa baryo, mas lalong naging usap-usapan si Lena. Napapadalas siyang pumunta sa gubat, bulong ng mga matatanda. Baka may sumusunod na masamang nilalang, sabi ng iba. Hindi nila alam ang katotohanan. Nang dapit hapon, muling dinala ng kanyang mga paa si Lena sa balete, tila may humihila sa kanya pabalik. Doon, muli niyang narinig ang malalim na tinig. Bumalik ka, sabi ng kapra. Hindi ko alam kung tama ito, sagot ni Lena. Tao ako, ikaw ay nilalang. Lumabas ang kapra mula sa anino. Alam ko, at iyon ang dahilan kung bakit ako lumalayo sa iyo sa loob ng maraming taon. Ngunit ang damdamin, hindi ko na kayang pigilan. Ikinwento ng kapra ang kanyang pinagmulan, noon ay isa rin siyang tao. Ngunit naging tagapagbantay ng gubat matapos ipagkanulo ng kapwa. Ang sumpang nagbuklad sa kanya sa balete ang siyang pumipigil sa kanyang kaluluwa na matahimik. Kung magpapatuloy ito, babala niya, maaaring mapahamak ka. Kapag nalaman ng iba ang tungkol sa atin, ikaw ang unang masasaktan. Napayuko si Lena. Mahal niya ang kanyang baryo, ngunit dito rin niya naranasan ang pag-iisa. Sa buong buhay ko, wika niya, ngayon lang may tumingin sa akin na may pag-unawa. Nagkatinginan sila, tao at kapra, sa gitna ng katahimikan ng gubat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lena ang isang init sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi niya kailanman naranasan. Ngunit sa malayo, may matang nagmamasid, isang nilalang na hindi sang-ayon sa kanilang ugnayan. At sa pagitan ng pag-ibig at panganib, ang puso ni Lena ay nagsimulang mahati. Lumalim ang gabi, at ang hangin sa gubat ay biglang bumigat. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang may ibinubulong, isang babalang matagal nang hindi naririnig. Biglang napahawak si Lena sa kanyang ulo. May mga larawang pumasok sa kanyang isipan, apoy, dugo, at isang baryong nilalamon ng dilim.
Ano ito? Nanginginig niyang tanong. Lumapit ang kapra at inilapag ang kanyang malaking kamay sa puno ng balete. Ang gubat ay nagbibigay ng babala. May ibang nilalang na nagising. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang diwata ng gubat, maputi ang balat, kumikislap ang mga mata, at tila hinabi ng liwanag ang kanyang kasuotan. Siya ang tagapag-ingat ng balanse sa pagitan ng tao at nilalang. Lena, malumanay ngunit mariing wika ng diwata, ang pag-ibig ninyo ay labag sa sinaunang batas. Hindi ko ito pinili, sagot ni Lena. Nangyari lamang. Ngunit may kapalit ang lahat, tugon ng diwata. Kung magpapatuloy ang ugnayan ninyo, mawawala sa iyo ang proteksyon ng gubat. Ikaw ay tatanda tulad ng karaniwang tao, o mas masahol pa. Napatingin si Lena sa kapra. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Kung iyon ang kapalit, sabi ng kapra, handa akong magpaalam. Hindi, sigaw ni Lena. Hindi ko kayang mawala ka. Ngunit muling nagsalita ang diwata. May ikatlong landas, isang pagsubok. Kailangang patunayan ng inyong mga puso na ang pag-ibig na ito ay hindi magdadala ng kapahamakan. Bago pa makapagtanong si Lena, naglaho ang diwata sa liwanag. Naiwan silang dalawa sa ilalim ng balete, tahimik at puno ng takot at pag-asa. Sa gabing iyon, napagtanto ni Lena na ang kanyang pag-ibig ay hindi na lamang tungkol sa damdamin, kundi sa kapalaran ng buong baryo. At sa malayo, unti-unting lumalapit ang panganib. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang diwata ng gubat sa panaginip ni Lena. Nakalutang siya sa gitna ng liwanag, habang ang paligid ay nababalot ng hamog. Ang pagsubok ay tatagal ng 3 gabi, wika ng diwata. Kung mabibigo kayo, tuluyang mapuputol ang ugnayan ng tao at gubat. Pagmulat ni Lena, naroon ang kapre sa ilalim ng balete, tila naghihintay na rin sa kapasyahan ng kapalaran. Unang gabi ang takot. Sa unang gabi, kinailangan ni Lena na manatili mag-isa sa gitna ng gubat, walang ilaw at walang gabay. Isa-isang lumitaw ang kanyang mga takot, mga bulong ng baryo, panlalait, at ang pangambang baka siya'y tunay na isinumpa. Ngunit sa halip na tumakas, hinarap ni Lena ang dilim. Hindi ako mahina, bulong niya sa sarili. At nang magbukang liwayway, naglaho ang mga anino. Ikalawang gabi ang sakripisyo. Sa ikalawang gabi, ang kapre naman ang sumubok. Kinailangan niyang isuko ang kapangyarihang matagal niyang pinanghawakan bilang tagapagbantay ng gubat. Ang apoy sa kanyang mata ay unti-unting humina. Kung ito ang kailangan para sa kanya, wika niya, handa akong maging wala. Nayanig ang balete, tanda ng pagtanggap ng gubat sa kanyang sakripisyo. Ikatlong gabi ang pagpili. Sa huling gabi, hinarap nilang dalawa ang diwata. Isa lamang ang mananatiling protektado, sabi nito. Pipili kayo, ang sarili o ang minamahal. Nagkatinginan si Lena at ang kapra. Walang salita, ngunit malinaw ang pasya. Sabay nilang sinabi, siya. Isang liwanag ang bumalot sa kanila, at sa sandaling iyon, may nagbago sa kanilang mga puso. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang bunga ng kanilang pagpili ay unti-unti pa lamang magpapakita. At sa pagdating ng umaga, may isang lihim na tuluyang nagising. Pagsikat ng araw, nagising si Lena na may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Nang masulyapan niya ang sarili sa malinaw na tubig ng ilog, napansin niya ang munting pagbabago, may bahagyang guhit ng pagtanda sa kanyang mukha. Hindi siya natakot, sa halip napangiti siya. Ito na ang kapalit, bulong niya. Ako'y tao pa rin. Ngunit sa ilalim ng balete, nakaluhod ang kapra. Ang kanyang anyo ay nagbabago, unti-unting lumiit, humuhupa ang dilim sa kanyang balat, at ang kanyang mga matay hindi na nag-aapoy kundi nagliliwanag na parang sa isang karaniwang lalaki. Lena, mahina niyang tawag. Nararamdaman ko, nawawala ang sumpa. Biglang lumitaw muli ang diwata. Dahil sa inyong pinili, wika niya, ang sumpa ay nabasag, ngunit hindi walang kapalit. Ang kapre ay hindi na tagapagbantay ng gubat. Anong mangyayari sa gubat? Tanong ni Lena. May bagong bantay na lilito, sagot ng diwata. Ngunit ang dating kapre ay kailangang mamuhay bilang tao, may hangganan, may sakit, at may kamatayan. Naluha si Lena. Hindi niya inasahan na ang kalayaang kanyang hiniling ay may dalang ganitong bigat. Ngunit ngumiti ang dating kapra, ngayon isang lalaki na may simpleng anyo at pagod na mga mata. Sa wakas, sabi niya, malalaman ko kung paano maging tao, kasama ka. Habang naglalakad sila palabas ng gubat, napansin nilang ang mga puno ay tila yumuyuko, nagbibigay galang sa kanilang desisyon. Hindi pa alam ng baryo ang naganap. Ngunit sa kanilang mga hakbang, nagsisimula ang isang bagong yugto, isang buhay na walang sumpa, ngunit puno ng pagsubok. Pagdating nila sa baryo, agad napansin ng mga tao ang pagbabago kay Lena. May ningning ang kanyang mga mata, ngunit may bakas na rin ng pagod at pag-aalala sa kanyang mukha.
Mas lalo silang nagtaka sa lalaking kasama niya, isang estrangherong tahimik at tila walang alaala ng nakaraan. "Kamag-anak mo ba yan?" tanong ng isang matanda. "Kaibigan," sagot ni Lena, pilit na ngumingiti. Ngunit sa gabi ring iyon, nagsimulang mangyari ang kakaiba. Ang mga aso ay umuungol, ang mga manok ay hindi mapakali, at ang hangin ay may dalang mabigat na amoy ng usok, amoy na matagal nang kilala ng gubat. Sa panaginip ni Lena, nakita niya ang balete na nagdidilim, at sa ugat nito ay gumagapang ang isang itim na anino. Isang tinig ang bamulong. Ang kapangyarihang iniwan, may gustong umangkin. Kinabukasan, biglang nagkasakit ang dating kapra. Nilalagnat siya at walang malay, tila hinahabol ng anino ng kanyang dating anyo. "Hindi dapat ganito," iyak ni Lena. "Tinupad namin ang pagsubok." Sa gitna ng takot, muling nagpakita ang diwata, mas seryoso kaysa dati. "May nilalang na matagal nang nag-aabang," paliwanag niya. "Isang itim na bantay na nais agawin ang lakas na iniwan ng kapra." "Paano namin siya mapipigilan?" tanong ni Lena. "Tanging ang dating pinangangalagaan ng gubat ang makapagtataboy sa kanya," sagot ng diwata. "Ikaw, Lena, dahil sa pag-ibig at sakripisyo, ikaw ang pinili." Nang marinig ito, nayanig ang lupa. Mula sa direksyon ng gubat, isang malakas na ungol ang umalangaw-ngaw, hudyat na ang anino ay paparating na. At sa unang pagkakataon, si Lena, isang karaniwang babae, ay kailangang humarap sa isang nilalang na mas matanda pa sa sumpa ng gubat. Gabi nang tuluyang dumilim ang baryo. Ang buwan ay tinakpan ng makapal na ulap, at ang hangin ay tila humihigop ng lakas mula sa lupa. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Lena sa hangganan ng gubat, hawak ang maliit na amutong iniwan ng diwata. "Hindi ako mandirigma," bulong niya. "Pero hindi rin ako actress." Mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang itim na bantay, hugis tao ngunit walang mukha, balot ng usok at galit. Ang bawat hakbang nito ay nagpapalante sa damo. Ang lakas ng gubat ay dapat mapasakin, umalangaw-ngaw ang boses nito. "Hindi sa pagnanakaw na pupunta ang lakas," matapang na sagot ni Lena. Pinipili ito. Sumalakay ang nilalang, ngunit sa halip na tumakbo, isinara ni Lena ang kanyang mga mata. Inalala niya ang kanyang pag-iisa, ang mga taon ng katahimikan, at ang sandaling may isang nilalang na tumingin sa kanya ng may tunay na pag-ibig. Uminit ang amuleto. Mula sa lupa, sumibol ang liwanag, hindi apoy, kundi alaala ng gubat, mga batang puno, malinis na ilog, at tahimik na mga gabi. Nipaurong ang itim na bantay. "Hindi maaari, tao ka lamang." "Isang taong marunong magmahal," tugon ni Lena. Sa huling sigaw ng nilalang, naglaho ito sa hangin, tinangay ng liwanag na hindi nito kayang angkinan. Pagtila ng lahat, bumagsak si Lena sa lupa. Ngunit bago pa siya mawala ng malay, naramdaman niya ang yakap ng dating kapra, mahina, ngunit buo. Kinabukasan, nagising ang baryo sa isang kakaibang umaga. Ang gubat ay mas iyan, ang hangin ay mas magaan. Lumabas ang diwata at ngumiti. "Hindi ka kapra, hindi ka diwata," wika niya kay Lena. "Ngunit ikaw ang puso ng bagong bantay." Nagbalik sa dating katahimikan ng baryo, ngunit para kay Lena, nagbago na ang lahat. Sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang pulso ng gubat, ang galaw ng hangin, ang tibok ng lupa, ang bulong ng mga puno. Hindi siya tulad ng dati, ngunit hindi rin ganap na nilalang. Ang dating kapra ay unti-unting gumagaling. Bagamat mahina pa ang katawan, malinaw sa kanyang mga mata ang pasasalamat at pag-aalala. "Dahil sa akin, napasubo ka sa tungkuling hindi mo pinili," sabi niya. "Pinili kita," sagot ni Lena. "At pinili ko ring pangalagaan ang lugar na nagbigay kahulugan sa aking buhay." Ngunit dumating ang diwata na may huling paalala. "Ang pagiging puso ng bagong bantay ay may hangganan," wika niya. "Kapag pinili mong mamuhay bilang karaniwang tao, mawawala ang ugnayan mo sa gubat. Kapag pinili mo ang tungkulin, ang pag-ibig ay malalagay sa panganib." Tahimik ang paligid. Ang kapra, ngayoy tao, ay humawak sa kamay ni Lena. "Hindi ko hahayaan na ikaw ay mag-isa, kahit anong piliin mo." Sa ilalim ng balete, kung saan nagsimula ang lahat, huminga ng malalim si Lena. Naalala niya ang mga taon ng pag-iisa, at ang mga gabing natagpuan niya ang sarili sa mga mata ng isang nilalang. "Hindi kailangang iwan ang isa para sa isa," wika niya sa wakas. Ang gubat ay nabubuhay dahil sa balanse. Ganoon din ang puso. Sa kanyang mga salita, umusbong ang banayad na liwanag, hindi kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang manatili ang ugnayan at ang pagiging tao. Ngumiti ang diwata. "Kung gayon, ikaw ang magiging tulay." Magkasamang tumayo si Lena at ang minamahal niya, hindi bilang tao at kapra, kundi bilang dalawang pusong piniling manatiling magkasama sa gitna ng pagbabago. Makalipas ang maraming taon, naging alamat sa baryo ang kwento ni Lena.
Hindi na siya tinawag na dalagang hindi tumatanda, kundi tagapamagitan ng gubat at tao. Sa tuwing may nawawala sa gubat o may sakunang paparating, si Lena ang nilalapitan, hindi dahil sa takot, kundi sa tiwala. Ang lalaking minsang naging kapra ay namuhay bilang karaniwang tao. Naging tahimik siyang magsasaka, kilala sa kabaitan at tapang. Hindi man niya taglay ang dating lakas, siya ang unang tumutulong sa oras ng pangangailangan, tila ba may alaala pa rin ang kanyang puso ng pagiging bantay. Sa ilalim ng balete, madalas silang magtagpo. Hindi na ito lugar ng pangamba, kundi ng pahinga at panalangin. Dito itinuro ni Lena sa mga bata ang paggalang sa kalikasan, na ang gubat ay hindi kaaway, kundi kaagapay sa buhay. Isang araw, muling nagpakita ang diwata, hindi bilang babala, kundi bilang pagpapalem. Ang tungkulin ay naipasa na, wika niya. Ang gubat ay ligtas, dahil natuto ang tao. Sa huling pagkakataon, hinaplos ni Lena ang balete. Ramdam niya ang tibok nito, mahina na, ngunit payapa. Alam niyang darating ang panahong tuluyan siyang magiging karaniwang tao, tatanda, at lilisan tulad ng lahat. Ngunit hindi siya natakot, dahil ang iniwan niya ay hindi sumpa, kundi pamamana, isang aral na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-ibig, pag-unawa, at balanse. At dito nagtatapos ang alamat ni Lena, ang babaeng minsang nag-iisa, minahal ng isang kapra, at piniling maging tulay ng tao at gubat. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang maging perpekto, ngunit kapag ito ay totoo, nag-iiwan ito ng liwanag na hindi kailanman mawawala. Sa lilim ng balete, nananatili ang alaala. Sa puso ng gubat, buhay ang aral. At sa bawat henerasyon, isinasalaysay ang kwento ng pag-ibig na nagbago ng kapalaran.